Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas na ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulan? Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga tropa. At syempre sa ating mga minamahal na mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy pong sumusubaybay at tumututok. At syempre sa ating pong mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at syempre sa ating pong minamahal na First Lady Liza Araneta Marcos at syempre sa ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Okay, hindi na po natin para patatagalin pa. Gusto ko pong panoorin ho natin ito pong naging bahayag po ng isang Tolonges, isang retired army na kung saan ay akala mo talagang napakatapang, ha? Balita ko doon sa mga nakakilala dito, tinanong-tanong ko sa aking mga tropa, ito palang Tolonges na to, nung panahon na sa serbisyo pa tong Tolonges na to, kaya walang gas-gas tong hayop na to. Dahil unang-una, kapag may gera, mga minamahal kong mga kababayan, ito daw Tolonges na ito, ha? Gusto ko lang klaruhin sa inyo, ha? Pakisaksak nga ako, anak, yung yung tungkol sa Okay, yan. Very good, ha? Very good. Okay. Ito daw Cholokoy na to, mga minamahal kong mga kababayan, una pang nagtatago, ha? Unang nagtatago. Kaya walang gas-gas ito, nag-retire na lang ito, walang kagas-gas-gas-gas. Dahil pag may gera, ito yung unang nagtatago. Ha? Sasabihin niya, attack! Yung mga kasama niya, a-attack, pero siya mag-retreat. Kaya walang kagalos-galos, nakita niyo naman. Big face. Alam mo yung sundalong totoo, makikita mo gas-gas yung mga katawan may mga sukat. Gagaya ni Colonel Kervin, makita niyo yung katawan niya. Yan yung totoong mga talaga. Hindi kagaya ng Tolonges na ito. Mamaya papakilala ko sa inyo kung sino tong Tolonges na to. Nakakala mo yung matapang, matapang na naman kasi nasa ibang bansa. Diba? Akala mo naman, ginaya pa ako. Nagsupremo din. Utang ina, nagsupremo yung gago. Ha? May commander din yung gago. Akala ko ako lang yung nag-iisang supremo. Meron din palang nagsusupre-supremohan. Kaya nga, nung napanood ko ito, na-challenge ako. Titignan ko kung gaano ka-supremo tong Tolonges na to. Sige, para hindi na tayo magtagal, ito po't pakinggan natin, panoorin. Hiramin ko muna itong video na to, Miss Alicia. Total, minsan ginagamit mo rin naman yung akin, kaya magamitan na lang tayo. Parang kanta, naisip niya. Okay, eto, panoorin ho natin. So ngayon nga po mga minamahal, meron tayong nalaman. And this is very quite alarming. Talagang nakaka-alarma po ito. Dahil yung grupo ni Dado, itong retired military official na to, I know nakilala nyo to mga minamahal, no? I know nakilala nyo to. Alam nyo din na nagbantayan na sinabi niya na kapag ginalaw daw ng administrasyon itong si Sara Duterte, sila daw mismo ang kikitil sa buhay ng presidente. Diba? So doon pa lang sedisyon yun. Rebellion. Pero, yung video na to, mga minamahal, deleted na yan yung kanyang vlog. I don't know kung natakot
or something, basta nakadelete na. Pero meron pong nakarecord. Oo. At isinend sa akin na itong si Dado, binanggit ang pangalan ng kanilang grupo. Totoo po yun. Binanggit ni Dado yung pangalan ng kanilang grupo na nag-aabang lang po. Nag-aabang ng pagkakamali or baka signal ng mga amuhan nila. Gets mo ko? Yung grupo nila nag-aabang at nakabantay sa ating administrasyon. Tapos, siguro inaantay lang nila ang go signal saka sila lulusob. Biruin mo, binanggit mo ang grupo mo, Dado. Dapat tanggalan itong mga minamahal ng benefits, ng monthly benefits, ng pension. Diba? Hindi tama to as a former military official ng bansang Pilipinas. Ganito yung gagawin mo. Nagsasagawa ka rin ng kodita. Hindi to tama. Kaya kailangan natin mga minamahal i-call out ito. Kailangan natin iparating sa nakakataas itong grupo nila Dado na nagbabanta sa ating presidente. Hindi to tama, kaya Browner, General Torres, CIDG, kumilos kayo. Tama yung sinabi ni Trillanes na merong ouster plot na ginagawa sa administrasyon at binanggit niya din ni Dado, mga minamahal, sa ipapanood kong video, binanggit din ni Dado na dapat matagal na sana ito. Hindi nga lang ata natuloy dahil natimbrehan sila. In my own perception, siguro kaya ganon. Hindi natuloy yung kanilang distab effort. Anyway, this is very quite alarming mga minamahal. You should know this. Ipi-play ko sa inyo Nagdudugoy Play nilo ko sa to, inyo. Alicia. Tingnan ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo, sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko Naghihintay lang. Naghihintay lang yung grupo ko Naghihintay lang. Tanginan ninyo. Ang gago kayo. Wag na wag nyong sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Papatayin namin kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Utangin na nyo lahat. Subukan nyo kami ngayon. Gago kayo. Tangin na ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Hindi the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. All power. Okay, hanggang dun lang po ako. Salamat sa iyo, Miss Alicia. Alicia! Alicia, nagdudugo ilong ko dito kay Alicia Okay, itong si Dado. Si Dado na kamukha ni Ingo. Na kung saan isang taon na pong hindi naliligo. At dahil hindi naliligo, expected na natin na talagang ang bunganga nito sadyang mabaho. At hindi lang mabaho, teka, parang hindi pantay yung aking mas, parang nakahigi. O nakahiga pa, nakahigi tuloy. Okay, si Dado, ang, kumbaga, supremo daw. At may commander din. Walang yakan, Dado ka. Sa lahat ng gagayahin mo, ako pa. Di ba? Walang yan, Dado to. Pinapatawa ko nito Okay. Total, alam mo, etong si Dado, minsan ko na napanood to, natatawa ko dito Ito, malinaw to na pagbabanta sa ating mahal na Pangulo. No? Uubusin, papatayin. Ganun ba yun, Dado? Magaling ka ba talaga? Ngayon, ito, dediretsuhin ko na, si Dado. Kung talagang matapang kang kupal ka, patunayan mo kay Epifanio Labrador. Di ba, supremo ka? Hindi ako, supremo din ako
Di ba? Tingnan natin kung sino yung supremo talaga. Ha? Pumili ka, pugutan ng ulo o barilan one-on-one. Huwag mo na isama yung mga matatanda mong kasama. Yung ikaw na rin nagsabi, uugod-ugod na, isang perma na lang ng uod. Ayoko naman na, ikaw kasi, masyado kang maanghang magsalita. Ngayon, kung talagang matapang kang demonyo ka, tarantado ka, hudas ka, bobo ka, akala mo matalino ka, akala mo na matama yung mga pinagsasabi mong bunggong ka, na kahit grade 1, pwede kang suplain sa katangahan mo. Hindi ko lang alam, baka gusto lang nitong sumikat. O baka gusto niya maging si Katsupoy. Ngayon, Dado, sa mga kababayan natin, pakipasa po to kay Dado. Baka hindi pa niya ako nakikilala eh. Dapat isa lang ang matirang supremo, hindi pwedeng dalawa. Di ba? Ngayon, hinahamon kita. Masyado kang matapang eh. Wala ka nang galang sa Armed Forces of the Philippines. Pareho tayong membro ng Armed Forces of the Philippines. Sira ulo ka, gago ka. Kung mga walang niya ang Armed Forces of the Philippines, gago ka naman. Hindi ka lang gago, traitor ka ba? Pagkatapos mong makakuha ng sweldo mula sa Armed Forces of the Philippines, pagkatapos kang ipasok at maging membro ng Armed Forces of the Philippines, yan ang ginanti mo. Para baka naman kasi may dyan, Alam mo na, balita ko po kasi sa mga junior officer nito na nakakausap ko po, no? Ito pala to longest na to, hindi lang pala to babaero. Kutongero pa. Balasubas pala to, nung sundalo pa to, balasubas to. Marami palang naiinis na tao dito sa hayop na to, maraming nayayabangan dito. Dahil akala mo kung sino ng Superman. Pagdating naman sa gera, yun yung unang nawawala. Pag hinahanap nila, kunyari na CCR daw. Kunyari masakit yung tiyan. Siyempre, para nga naman hindi tamaan ng bala. Diba? Alam mo na, utak maligno. Ngayon, isa lang masasabi ko sa inyo, lalong-lalo na sa'yo. Ikaw kupal ka na nagsusupre-supremuhan kang gago ka. Kung supremo ka talaga, hinahamon kita, duelo tayo. Titigil na ako sa pagbablog na to pag hindi ako lumaban sa'yo. Pero kung ngayon, ipipilit mo yung grupo mo, sige. Kahit gagawin ko na lang, papartidahan kita, 12 lang, 11 lang sa tao ko ang dadalhin ko. Sabihin mo kung anong armas ang dadalhin, kung short, kung long. Pag sinabi mong long, di puro long ang gamitin natin. Tingnan natin kung sino magaling sa armas. Sino yung buo yung loob na handang humarap. Huwag mo ako pinaggagago. Kung sanay ka makipaggera, mas sanay ako. Mahirap na lang magkwento dito sa vlog kung ano yung mga karanasan ko pagdating sa gera. Huwag mo ako tinutulongges. Alam ko yung taong Ngayon, Dado ba to? Dudo? Dado? Dado na parang iro. Para kang anak ng buhaya na kung saan walang pangil. Para kang isang kabute na bigla na lamang sumulpot na hindi naman masarap. Di ba? Ngayon, Dado, tandaan mo to, pakipasa po kay Dado. Isa lang din sasabihin ko sa inyo, huwag mo tinatakot ang aming mahal na presidente. Dahil kung merong makikipaglaban sa maladimonyong utak ng Vice President ninyo na magnanakaw, lalakera, mahilig sa titing mahilig sa mga titing na imported, binabaliktad mo, Dado eh. Alam mo naman siguro sa sarili mo kung sino ang magnanakaw. Sino yung humakot ng trilyones sa buong bansa? Alam mo naman siguro kung sino yung presidenteng nag-traitor sa bansang ito. Kilala mo naman siguro siya, baka nagmamangmangan ka. Kilala mo naman siguro kung sino yung nagkaroon ng secret agreement sa China. Kilala mo naman siguro yung presidenteng ang barkada puro drug lords. Kilala mo naman siguro. Kaya huwag mong babalik ta rin. Alalahanin mo, Dado, kasi wala ka dito sa Pilipinas, kaya hindi mo alam. Maharli ka eh. Tira ka ng tira, wala ka naman sa hulog. Wala ka naman dito sa Pilipinas, kami nandito.
Kaya kung gusto mong umextra, sige, pa-extrahin kita. Ha? Kung gusto mo ipakita yung tapang mo, sa akin mo ipakita tapang mo. Ha? Huwag mo na binababoy ang Armed Forces of the Philippines. Di puta ka, demonyo ka, putang ina mo. Ha? Mamatay na kayo, pati yung pamilya mo. Dado, tandaan mo to. Kiki ka ng ina mo. Yung itsura mo, alam mo kung ano, naalala ko tuloy yung lampaso ko. Ang sarap mong isubsob. Ha? Ang sarap mong isubsob sa kalsada. Ha? Pinagmamalaki mo yung one time, big time. Gago! O ano nangyari sa one time, big time ninyo? May nangyari ba? Wale. Ha? Wale. Walang nangyari. Ha? Ano nangyari sa one time, big time na sinasabi mo? Wala. Kasi alam ng taong bayan na talagang magnanakaw yung pinaglalaban mo. Nagpapalusot na lang. Ha? Kaya Dado, isa lang sasabihin ko sa iyo, di mo, sa kaduwagan ni Dado, duwag, di ba, duwag. Pag ako sinabi ko dito, hindi ko buburahin eh. Oh, siguro nung napanood ni Dado, patay. Biglang binura. Biglang inalis. Kasi nanginig sa takot si Dado. Ha? Dado! Kamusta na, Dado? Dong! Magpagupit ka naman, Dong. Parang wala kang gupit-gupit, Wala bang barbero dyan sa inyo, Do? Para kang hindi gupit ng army, para kang gupit ng adik, O baka gusto mo, padalang kita dyan ng razor. O kaya gunting. Pagupit ka naman, Dong. Nagmumukha ka ng adik dyan eh. Sa itsura mo palang halatang halata na araw-gabi. Ang kaharap mo, shabu. Dado, may pasupre-supremo ka pa. May mga commander. Harap mo mga commander mo sa akin. Tatapatan ko ng mga commander ko. Gago ka pala eh. Iniinsulto mo ang Philippine National Police, papalitan mo ng pangalan. Baka mukha mo ang palitan ko. Baka yung mukha mo ang baliktarin ko. Biro mo kung ano pinagsasabi, papalitan daw niya yung pangalan ng AFP. Sino ka? Sino ka, Dado? Tangina mo ka kung hindi ko pa alam na duwag ka. O ito, one-on-one tayo. Kahit saan mo ko hamunin, titigil na ako dito sa pagbablog ko pag hindi ako kumasa sa'yo, gago ka. Baka mahati sa tatlo yung katawan mo. Ha? Tignan natin kung talagang matapang ka, labas mo yung lahat ng mga tao mo. 12 lang kami. Kahit ilan na basta 12 kami sasabihin ko sa'yo, 12 kami. Kahit ilan na ilabas mo, kahit pa 50 kayo, kahit 100 pa kayo, basta 12 lang kami. Kahit 12 lang kami makikipaglaban sa inyo. Papartidahan na kita, baka sabihin mo masyado naman ako abusado. Ha? Kung kaya nyo ipagtanggol yung isang babaeng manyakis, yung isang babaeng hindi makontento sa isang titi, kung kaya nyo ipagtanggol yung isang babaeng nagpapalusot na lang dahil napakarami yung pagnanakaw na ginawa, hindi lamang sa DepEd, hindi lamang sa OBP, sa lahat-lahat ng mayor pa siya, mas lalo na ang taong bayan. At saka huwag mo pagmamalaki yung 32 million na boto. Minamalit mo yung congressman, mga congressman. Ano ngayon kung maliliit lang yung boto ng mga congress, may congressman nga sila, saan ka nakakita ng congressman ang boto umabot ng 30 million? Gunggong ka pala eh. Saan ka nakakita? May nakita ka na bang congressman na may bumoto sa kanila kahit man lang 10 milyon? Gunggong ka pala eh. Natural 1,000 lang yan. Diba? 200,000, 300,000 kasi distrito lang yan. Walang laman yung sinasabi mo, Dado. Ang sarap mo paluin ng ng palo-palo. Kung talagang matapang ka, Dado, ibalik mo yung video mo tapos pumunta ka dito sa Pilipinas. Pinanghirap sa inyo eh. Nagtatapang-tapangan kayo. Si Pipanyo Labrador, sa Pilipinas lang ako eh. Diba? Kung supremo ka, may pautos-utos ka pang nalalaman, putang ina mo ka. Hindi ka nga makapagpagupit ng buhok mo, mag-uutos ka pa. Mag-utos ka sa asawa mo, sa anak mo, ng barbero, para magmukhang tao ka. Hindi ka mukhang chihuahua. Subukan nyo lang. Ito lang din sasabihin namin sa inyo.
Kami, hinahayaan lang din namin kayo magsalita, pero sasabihin naman namin sa inyo, malulusaw kayo na parang pulbo. Ha? O madudurog kayo, o mapipino kayo na kasing pino ng pulbo. Once na galawin din ninyo ang aming mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ha? Anong tingin niyo sa mga Ilocano? Titingin lang? Anong titingin niyo sa mga Bisaya? Alam niyo kasi mga kababayan, pinapaniwala kasi nila na lahat ng Bisaya nakukuha ng mundo. No! Sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo totoo. Lahat ng Bisaya ngayon, 80% ha, ang nasa ating mahal na Pangulo po. Ha? 20% na lang ng mga Bisaya ang naniniwala kay Sara Duterte dahil nakikita na nila yung katulonggisan nito. Kahit sa Mindanao, sa totoo lang, ha? 30% lang ang dami ng mga Bisaya dyan na sumusuporta na lang dito kay Sara Duterte. Alam nyo kung bakit ganun kadami yung Sa totoo lang, hindi naman ganun talaga kadami yun eh. Yung mga yun ay nabayaran kasi ng 10,000 kada isa. Sino pa namang hindi sasama kung 10,000 bibigay sa yun? Di ba? Natural, sasama ka na lang kahit wala kang para na lang siyempre sayang din yung 10,000. Pero kung pasasamahin mo yung mga yan para lang magbuwis ng oras o ng araw, hindi yan sasama yung mga yan. Di ba? Yan ang katotohanan. Pero pumokus tayo dito kay Dado. Tangina mo ka, ang hilig mo magmura, ako lang may karapatan yan, hindi ikaw. Ha? Ako lang may karapatan yan, hindi ikaw. Ngayon, gusto ko isa lang supremo. Isa lang dapat ang matira na supremo. Kung talagang gusto mo manatiling supremo, kalabanin mo ako. Ako? Ako si Supremo Epifanio Labrador. Ha? Naghahamon sa'yo. Ngayon, kung gusto mo isama yung mga alipores mo na ugod-ugod na puro may mga tangkay na, isama mo. Para isama ko na rin sa hukay. Ha? Tangina mo ka. Kung pagmumurahin mo yung mga congressman, akala mo may ambag ka. Tarantado, alam ng taong bayan ng totoo, kaya kahit anong sabihin mong panliligaw, hindi ka paniniwalaan ng tao na unang-una, kami yung nakakakita dito, kami yung nakakaalam, hindi ikaw. Alam namin kung sino yung totoong magnanakaw, alam namin kung sino yung naglulustay talaga ng pera, kaya nga ang bansag sa amo mo, tambalustay. Diba? Sorry, Mau. Ha? Na anak ng kalabaw, na pinsan ng tatay niyang halimaw. Ha? Alam mo, sa totoo lang, kung gusto mong kumita ng malaki, huwag sa ganung paraan. Ha? Kung gusto mong kumita ng malaki, wala naman kayong gamit na dyan, mga retired naman kayo, ng mga gunggong kayo. Hindi ko po nilalahat ha, dahil may mga retired po ng mga sundalo, ginagalang po natin yan. Yung mga kasama lang nito, nakasama niyang nagbabanta sa ating Pangulo ha. Ha? Na kung saan akala mo naman may mga ibubuga pa. Di ba? Hinahamon kita ha. Kahit saan, pupuntahan kitang tarantado ka. Kahit magdala ka pa ng isang batalyon, 12 lang kami. Sabihin mo kung anong gusto mo. Long o short. O gusto mo, samurai na lang. Putulan na lang tayo ng leeg. Kahit saan. Tangina mo ka. Ano tingin mo sa amin? Titingin na lang pag gusto niyong patayin ng aming mahal na Pangulo, titingin na lang kami. Kung naghahanda kayo, naghahanda rin kami, lalong-lalo na ang grupo ko. Ha? Naghahanda din kami. Subukan mo. Subukan mong gawin yung sinasabi mo, napapatayin mo ang Pangulo namin. Tanginan mo ka, hindi ka pa kumikilos, ubus na kayo sa amin. Yan lang ang masasabi ko sa iyo, Dado. Ha? Kung ayaw maging pulbos, manahimik ka. Humawa ka ng Biblia, mag-aral ka, baka sakaling matuto ka, para malaman mo yung katotohanan na hindi kasi Superman. Ha? Ngayon, Dado, ingatan mo na yung sarili mo ha, dahil meron ka nang sinabi sa Armed Forces of the Philippines. Tangina mo ka. Walang ginagawang masama sa'yo ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines. At hindi mga tuta o aso ang Armed Forces of the Philippines. Kaya sila ganyan. Ha? Kaya hindi sila nakikisimpatya kay Sara Duterte dahil alam nila ang katotohanan. Hindi mga bobo yan. Hindi katulad mo. Ha? Pati si IDG, tinitira mo. Utangina mo ka, pag pinatulang ka ng si IDG gago ka, baka sabihin mo anong English ng doko. Baka sabihin mo anong English ng tutong. Ha? Inaano mo yung Philippine National Police? Gusto mo palitan yung pangalan? Tarantado ka ba? Dapat sa'yo hindi Dado ang pangalan eh.
Alam mo kung anong dapat sa'yo? Kasi nakita ko may aso siyang katabi dun eh. Ang dapat dito, ang tawag dito, Dulga. Ha? Ang dapat pangalan dito, Dulga. Ha? Isang sundalong duwag. Ha? Dila lang ang sandata. Takot naman sa gera. O, isa lang sasabihin ko sa'yo, Dado, ha? Kung ayaw mong ubusin ko sa katawan mo, yung siyam na bala sa isang magazine ko, manahimik ka na, ha? Ha? Nakiusap lang, manahimik ka na, ha? Baka gulpihin kita dyan, tarantado ka. Ha? Kung talaga matapang ka, Dado, para matapos ng kayabangan mo, kita tayo. Ha? Kita tayo. Nakita mo yung kamao na to? Ha? Nakita mo yan? Ha? Nakita mo yung kamao na yan? Kamao pa lang yan. Ha? Ito, kamao pa lang yan. Pag yung kamay mo, yung katawan mo eh, nahawakan ko yan, baka sabihin mo, praise the Lord. Baka magdesisyon ka na born again. Ha? Kaya tigil-tigilan yung kayabangan mo, Dado, ha? Kasi ako, ayoko sanang pumatol ng senior citizen na, pero pag usapin na pangulo na namin ang pinagbabantaan mo na ganyan, huwag kayo masyadong pasikat. Ha? Gawin mo, Dado. Hinahamon ka namin ngayon. Gawin mo yung plano mo sa aming mahal na Pangulo. Ha? Ito na sasabihin ko sa inyo, mga kababayan ko. Once na malaman ko na si Dado ay nasa bansa, gagalaw sila, timbrihan lang ako ng ating mga tropa, mga kasundaluhan, mga kapulisan. Kami, hayaan yung kami ang magbangga. Papakita ko sa inyo, pupulbusin namin yan. Ako, hindi ako nagmamalaki sa iyo, ha? Tanda. Ha? Dahil, sa totoo lang, ha? Kita mo yan? Oh. Kita mo yan? Ha? Baka sabihin mo, ako kaya kong pumutok. Kaya kong gumawa ng isang putok. Isang barangay ang mauubos. Kaya huwag mo kong hamunin, tulonggis ka. Wala ka sa kalingkingan ko, tarantado ka. Wala ka sa kalingkingan ko. Tangina mo ka, Dado ka. Ano, ngayon na. Message mo ako. May messenger ako. Message mo ako. Sabi mo kung kailan, kung saan. Para matapos yung kayabangan mong gago ka. Supremo ka pa. Sumalngaling kita dyan eh. Di ba? Ililigtas mo. Naglalaban mo. Yung vice president ninyo na Makati yung puki. Ha? Hindi makontento yung bilat sa isang titi. Tangina mo. Pag tingnan mo yung itsura ng vice president ninyo. Pagmasdan ninyo yung itsura ng vice president nyo, di ba? Parang T-Rex. Tingnan mo yung ugali. Hindi mo nakikita yung ugali? Ugali ng satanas. Ugali ng isang adik. Kung meron man magnanakaw dito, kung meron hudas dito, kung meron man nag-aaksaya ng pera dito, yung amo mo, ha? Yung pamilyang Duterte na naghakot ng trilyones, ha? Na kung saan kakuntsaba yung mga Chinese. Bungbong ka. Kung ano-anong sinasabi mo porket nandiyan ka sa ibang bansa. Kung talagang matapang ka, Pilipino ka, ano ka, dito tayo sa sarili nating bansa. Pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin, kung gusto mong pag-usapan natin ng matino, o sige. Pero pag gusto mong pag-usapan natin yan, may rusal data, go! Huwag ka puro salita, putang ina mo ka. Akala mo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Scout Ranger yan, kaya malayo ka sa kanya. Ikaw, nakatalon ka na ba ng helicopter? Wala. Ang kaya mo lang talunin, ha? Yung 3 dangkal, na halos kasing taas lang ng bangko. Tangina mo ka, baka mamaya pag nag-one-on-one kayo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inganga ka. Ha? Sira ulong to, kung ano-ano pinagsasabi mo, porque nandiyan dyan kasi ibang bansa, gusto mo lang na, mapansin ng mga ugok na mga, di ba? Bungbong na to. Sipain kita dyan na walang gamit-gamit na pa eh. Ha? Baka gusto mo sampalin kita dyan na walang gamit na kamay. Ang ina to, kung ano pinagsasabi mo. Hindi mo nga maayos-ayos yung panga mo. Nakita niyo ba yung panga niya, yung itsura ng mukha, di ba hiwi?
Baka gusto mo tumuwid yan. Di ba? So mga kababayan ko, huwag kayong matakot dyan. Huwag kayong alala. Hindi po nag-iisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ha? Yung dami ng mga tao, yung dami ng grupo na sisimpatya sa kanila, wala sa kalahati ng grupo. Ha? Wala sa kalahati ng dami ng grupo na susuporta po sa ating mahal na Pangulo. Diba? Ibuk na to. O ngayon Dado matuto ka na sana sa sinasabi ko. Warning ko rin to sa'yo. O ba't hindi kayo gumawa ng eksena doon sa EDSA? Bakit mga mababait kayo? Bakit walang gumawa ng gulo? Dahil takot kayo. O, ba't hindi kayo gumawa ng gulo? Tapos gusto pa niya, inuutusan pa niya yung mga pulis, magsuot daw ng puting damit, maglagay ng ribbon. May sumunod ba sa'yo? Ha? May sumunod ba sa'yo? Ni isa wala. Ba't nila susundin? Alam naman nila may tama ka sa utak. Bunggong na to. Subukan mo lang magpakita sa akin, Dado. Sabihin ko sa'yo, babaliktad yung mundo mo. Ang inang to. Ako, mga minamahal ko, mga kababayan, handa po rin ako mamatay. Handa kaming mamatay para po sa ating ng bayan. Ha? Maging sa ating mahal na Pangulo. Alam natin ang tama't mali. Hindi natin mapapasinungalingan ang katotohanan sapagkat yan ay mananatiling katotohanan. Hindi natin pwedeng dumihan o gawing madilim yung kaliwanagan sapagkat yan ay natural na maliwanag. Kaya kahit anong gawin ni Sara Duterte, ubusin naman yung pera ninyo para makahakot ng mga taong sisimpatya sa inyo. Baliwala yan. Tingnan nyo. Di ba? Inisnab lang sila. Akala naman nila yung people's power nila na yan, magagamit nila o mananaig sila. Mga tanga. Bobo lang maniniwala sa inyo. Di ba? Walang nangyari. Paano mo people's power yung isang taong hindi naman magnanakaw? Di ba? Kung sino man dito yung iniimbestigahan, si Sara yun, na dapat sumagot na kung saan, para lang makatakas, ayun, nagbayad ng mga tao para maglikha ng, people's power daw. Strategy yan ng mga Duterte, mga gago. Di ba? Para makalusot, dahil hindi makaharap, hindi makasagot, ayun, gagamitin yung pera. O, nasabihin doon sa mga tao, sige na, mag-rally tayo para lumabas na mabait ako. Pag ina mo ka, Sara ka, kiki ka ng ina mo. Malandi ka. Di ba? Subukan nyo lang galawin ng aming mahal na Pangulo. Yan ang masasabi ko sa inyo. Ha? Kahit pagsama-samahin nyo pa yung MNL, kung anong kaya, di ba? Kahit pa lahat ng bandido, kahit pa kausapin nyo yung maute. Hindi kami natatakot sa inyo. Sabi ko sa inyo, lalong-lalo ka na Dado, gusto ko to si Dado gustong testingan tong hayop na to Natatawa lang ako sa hayop na to Di ba? Nako ka. Ako bilang isang instructor ng pulis, alam ko yung sa unang tingin ko pa lang makikita ko na yung taong may kakayanan pa Itong si Dado, siguro pabuhatin ko lang to ng isang sakong bigas paakyat, hingal na to Tutanginan to. Ano na to? Kumbaga, giango-ango na Kaya mga kababayan ko, huwag po kayong mag-alala. Dahil tulad na sinabi ko, kung gaano karami yung susuporta kay Sara Duterte, times 10 yung dami na susuporta po sa ating mahal na Pangulo. Diba? Yung pinagmamalaki nila na 32 million na sumuporta kay Sara, wala na yun. Ha? Wala na yun. Wala na nga sa 10 million yung sumusuporta sa kanya ngayon. Di ba? Wala na nga sa 10 million. Baka nga nasa 3 million na lang pataas na habang papalapit yung election, baka mamaya magulat na lang si Sara, 100 na lang yung susuporta sa kanya. Di ba? So huwag kayong matakot. Subukan lang ninyo. Kami rin nagsasabi sa inyo, subukan lang ninyong gumalaw. Sisiguraduhin ko sa inyo. Ha? Tatatuan ko yung mga puwit ninyo. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, pasensya na ho kayo. Kaya ako talaga nayabangan talaga ako dito kay Dado
May pasupre-supremo ka pang gago ka. Oh, lumitaw ka. Akong harapin mo pag hindi kita binukulan sa tuhod. Sige, muli po tulad po rin sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan. Mabuhay nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.